Maligayang pagbabalik po sa akin channel. Nagbabalik po ulit si Boy Latigo. Ngayon po ang lalatiguhin natin ngayon ay si alias Garapali Luwalhati. Sa ganda ng ang ganda ng alias, no? Garapali Luwalhati. So hindi ko nababagay sa kanya yung alias na Luwalhati kasi ang ibig po sabihin ng Luwalhati, your honor, pagpupuri. Pupuriin mo po ba ang isang taong naghihimagsik, lumalaban sa gobyerno, sinisira ang mga programa ng gobyerno? Okay? Nangaambus, nangsusunog, pumapatay. Dapat hindi ko nababagay sa kanya yung alias na Luwalhati. Kasi ang ibig sabihin ng Luwalhati ay pagpupuri. Halimbawa, ikaw gumawa ka ng mabuti, pangyarihan sa lahat na kabanal-banalan. Yun, doon yung ginagamit yung Luwalhati. Katulad ng Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos at sa Espiritu Santo. Ganun po. Glory to God. Ganyan. So hindi ko nababagay dito kay Paduano. Bakit to? Ay loko-loko daw to si Paduano. Ayon kay Ka-Eric, no, iniihian daw ni Paduano ang mga namatay na mga sundalo na siyang nagtanggol, okay, sa ating bayan. Mga sundalong naging bayani na kung saan nakipaglaban, nakipagbakbakan, okay, sa masasamang elemento ng lipunan. Ayon po kay Ka-Eric ay iniihian daw ang puntod ng mga namayapang bayani, mga bayaning nagtanggol sa ating bayan. Kaya hindi ho dapat nagkamali siya ng pagpili ng alias na Luwalhati. Wala hong kaluwalhati ang kanyang mga aksyon o kanyang mga ginagawa. Okay. Iniihian daw. Maghintay ka Luwalhati, maghintay ka Paduano. Kung noon umiihi ka sa puntod, okay, ng mga namayapang mga sundalo, okay, maghintay ka. Baka mamaya hindi ka na makarating doon sa puntod. Baka mamaya hindi ka na makaihi. Baka diyan sa kinaupuan mo ay diyan ka na maihi kapag ang mga Duterte na ang naupo. Okay. Baka sunod-sunod na ang pag-iihi mo. Okay. Baka kahit saan ka maupo ay maihi ka na. Hindi ka na makakaihi sa puntod ng mga namayapang mga bayaning sundalo. Okay. At isa pa po dapat hong imbestigahan itong si Stephen Joseph Paduano alias Garapali Luwalhati. Itong mga kaso ba ni Paduano ay na-dismiss noong siya po ay nag-rebellion? Siya po ba ay active pa sa kanyang organisasyon? Okay. Nabigyan po ba ng amnestia ang taong ito? Yan. Dapat habang andyan pa yan si Stephen Paduano dyan sa Kongreso, habang hindi pa siya tumatakas dyan, dapat po ipusas na yan. Kasi marami hong ang isang taong nag-rebellion ay marami yan kinakaharap ng mga kaso. Maraming kaso. Pwede yan makulong na habang buhay, pwede siya magmulta. Okay. Kasi ang taong nagre-rebellion, ang mga gawain po niyan ay puro kasamaan. Ang purpose ng rebellion, okay, ay puro kasamaan. Gibain ang mga programa ng gobyerno. Labanan ang mga itinalaga ng gobyerno. Okay, katulad ng mga itinalagang mga kapulisan. Papatay nila yan. Mga sundalo, papatay nila yan. Kasi ang purpose ng rebellion na yan, labanan ang gobyerno. Kaya dapat po itong tao na to ay maimbestigahan. Para siya naman ang maihi. Para siya naman ang maihi sa kanyang salwal. Okay. Baka yung ihi niya ay makasama pang utot at tai pa yan. Okay. So ngayon po itatalakay natin ano-ano ang mga kasong kakaharapin o kinakaharap ng isang taong nagre-rebellion. Okay? Yan po ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya kung kayo po ay interesado, panoorin niyo po hanggang dulo. Okay, umpisa na natin. Ang isang taong sangkot sa isang paghimagsik o isang pagre-rebellion ay maaaring humarap sa iba't ibang mga legal na kahinatnan depende sa uri at sukat ng paghihimagsik. Gayon din sa mga batas ng jurisdiction kung saan nangyari ang paghihimagsik. Ang ilan sa mga potensyal na kahihinatnan na maaaring harapin ng isang taong sangkot sa isang paghihimagsik o sa isang rebellion ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Number 1, kasong kriminal. Yan po ang kinahaharap. Okay? Ang kahaharapin ng isang individual o ng isang tao na kapag ikaw ay pumasok sa isang rebellion ay pwede ka agad kasuhan ng kriminal. Ang taong sangkot kaya sa isang paghihimagsik
ay maaaring kasuhan ng iba't ibang krimen gaya ng pagtataksil, sedition o pagsasabwatan. So maraming palang kaso ang kinaharap to ni Paduano, no? Pero di po natin alam kasi walang record ayon kay Eric, no? Wala raw record ito si Paduano kung ang mga kaso nito ay na-dismiss na ba, nabigyan ba to ng amnestia, okay? At ang importante po dyan, ito ba ay active pa ba sa organisasyon bilang sa organisasyon na kanyang kinabibilangan bilang NPA, okay? Okay. Yan po yung mga katanungan na dapat sagutin ni Paduano, ano? At dapat maimbestigahan to diyan. Okay? Huwag niyo nang pakawalan to diyan sa Kongreso si Paduano habang andyan pa yan. Okay. Samantalahin niyo na, maimbestigahan niyo na yan. Okay? Maraming kinaharap yan. Maraming kinaharap na kaso yan. Okay. Ano pa ang maaaring kaharapin ni Karapali Luwalhati sa kanyang pagrebelyon? Ang mga singil na ito ay maaaring magkaroon ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong. O ayan po, pwede palang makulong to, multa, o maging parusang kamatayan. O, pwede pala ito pwede pala itong parusahan ng kamatayan, ano? Pwede siyang parusahan bigyan ng parusang kamatayan. Mabigat pala ang parusa kapag ikaw ay pumasok sa pagrebelyon. Pero depende yan, no? Pero depende ang mga parusa sa jurisdiksyon at likas na katangian ng rebelyon. Okay. Ano pa? Pagkakakulong. Ang isang taong natulan ng paglahok sa isang paghihimagsik o sa isang rebelyon ay maaaring masintensyahan ng pagkakakulong na maaaring mula sa ilang buwan hanggang habang buhay na pagkakakulong. Matindi pala to, ha? Matindi pala to. Matindi pala ang kaso ng mga taong nagre-rebelyon. Habang buhay. Okay? Habang buhay na pagkakakulong. Depende sa kalubhaan ng pagkakasala at sa jurisdiksyon. Depende daw. Ay kung mabibigat ang ginawa. Ay kung mabibigat ang ginawa, kasi commander to eh. Kung mabibigat ang ginawa ni Karapali Luwalhati o ni Paduano nung nag-rebellion pa siya, ay sigurado na kasi ang mga trabaho niyan mag-ambus eh. Mag-ambus ng mga pulis, mag-abang. Hindi yan lumalaban ng harapan eh. Yang Alex Bongkayo Brigades yan. Okay? Mang-aabang yan sa mga highway, sa mga bulubundukin, kung saan dadaan yung mga programa ng gobyerno. Yun ang titirahin nila. Ang trabaho nila talaga ay sirain ang mga programa ng gobyerno. Yan ang trabaho nila. O kaya malupit ang dapat to ay makulong ng habang buhay si Luwalhati. Ano pa? Pwede ring magmulta. Okay? Ang isang taong pumasok sa isang rebelyon o nagre-rebelyon ay pwede rin po siyang pagmultahin bilang karagdagan sa pagkakakulong. Ang isang taong nahatulan ng paglahok sa isang rebelyon ay maaaring kailangang magbayad ng mga multa na maaaring malaki. Depende sa jurisdiction at uri ng pagkasala. Isipin nyo naman, 50 years na mayagpag. Dapat talagang pagmultahin na to. At saka, hindi lang multa, no? Dapat kulong habang buhay na itong si Paduano eh. Tapos, ginamit pa siyang hitman dyan sa Iloilo o sa Negros. Ginamit pa siyang hitman dyan sa Negros na mga mayamang hasyendero. So, marami talaga itong pinatay. Ano pa? Pagkawala ng mga kalayaang sibil. Ayan po. So, mawawalan ka talaga ng kalayaang sibil. Kaya itong mga to, yung mga NPA na to, tago ng tago to. Wala na talaga silang kalayaang sibil. Nawawala sila ng kalayaan kasi bakit? Ay wanted sila eh. Kalaban sila ng gobyerno, kaya sila tago ng tago. Okay. Ang isang taong nakatulan ng paglahok sa isang rebelyon ay maaaring harapin ang pagkawala ng ilang partikular na kalayaang sibil tulad ng karapatang bumoto. Wala na po silang karapatang bumoto. Okay? Karapatang humawak ng pampublikong katungkulan. Ayan po. Ipinagbabawal po kapag ikaw po ay nagrebelyon, no, sa bansa. Okay, o sa gobyerno. Kapag ikaw po ay pumasok sa paghihimagsik, wala ka na pong karapatang humawak ng posisyon, ng anumang posisyon sa gobyerno. O bakit ito si Karapali Luwalhati? Bakit naging kongreso to? Bakit naging congressman to ang sabi, hindi sila binibigyan ng karapatang humawak ng mga posisyon sa gobyerno kapag ikaw ay pumasok na kapag ikaw ay nagrebelyon.
o karapatang magsilbi sa isang hurado. O hindi ka rin pwedeng magsilbi bilang hurado. O, maliwanag. Isipin nyo andyan siya sa kongreso para siyang, isipin nyo yung attitude niya dyan sa loob ng kongreso, no? Para siyang hurado, para siyang judge. O, hindi ko pinapayagan. Bakit nakakapagpakuntim tong hinayupag na to, no? So, hindi dapat to, walang kredibilidad to, no? Walang kredibilidad tong si Paduano. Okay. At, hindi ko pinapayagan. Okay. Maliwanag po na hindi po pinapayagan ng, hindi ko pinapahintulutan na maging judge, na humawak ng posisyon sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang lakas pa nga ng loob nito. Siya pa ang nagpapakuntim sa mga sundalo, sa mga general natin, sa mga kapulisan. Aba, mga baliktad na talaga ang nangyayari sa administrasyon nito, no? Baliktad ang nangyayari sa administrasyon ni BBBM.